Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman, blessed Wednesday to all of you mga ka-airsoft, no? Mga ka-airsoft, ngayon meron tayong pinadalang unit dito galing sa ating ka-airsoft na si Tatay, no? Si Tatay medyo nagalit sa akin kasi unang-una laging payo ko pag halimbawa may nasisiraan, hindi naman sa amin binili. Lagi kong pinapayo, makipag-ugnayan, usap muna kayo doon sa sa binilan nyo, no? Yun ang laging pinapayo ko talaga. Lagi kong sinasuggest yun. Makipag-usap muna kayo doon sa binilan nyo. Tanungin nyo muna kung ano yung maitutulong niya regarding doon sa problem nyo. Tanungin nyo muna kung ano yung pwede niyang maibigay na ayuda, na tulong sa inyo kung paano maayos yung unit nyo, di ba? Lagi ko sinasabi yun. Ngayon, yun ang ginawa ni Tatay, sinunod naman niya yun. Ngayon, kaya lang, sa hindi inaasahang pangyayari, nung dinala niya doon, mukhang mas mapapagastos siya. Okay? Okay, Ma'am Sally? Meron na? Hindi ka nahihirapan na hanapin? Okay, didiretso ko na to, no? So, ano natin to mga ka-airsoft, no? Tignan natin to. Okay. Okay. Mga ka-airsoft, itong unit na to is Glock 18. Unit to na ni Tatay. Makikita nyo, equip yan with single fire and equip din with a rapid fire. Ayan. Ano yan? Dual firing mode. Pag binaba mo, pag tinaas mo single fire, pag binaba mo, rapid fire. Okay? Ngayon, itong unit na to is unit to ni Tatay. Balik natin sa Tatay. Ayan. Unit to ni Tatay. Okay? Tatay, sige, sabihin ko na, Tatay Berting of Bamban, Pangasinan. Okay, no? Unit niya to, so binili niya 3 days ago. So, ibig sabihin, 3 days pa lang sa kanya to. Makikita nyo naman sa unit, mukha naman talagang bagong-bago. Okay? 3 days pa lang sa kanya to, nagkaroon na ng problema. All of a sudden, bigla nung ginagamit niya is, nag-stuck daw yung trigger. Okay? Ngayon, dahil nga narinig niya sa atin na sinasabi natin, ikonsulta muna dun sa binila niya. Dinala niya rin sa binila niya sa Manila. Naiintindihan ko rin naman yung pagod ni Tatay kasi biruin mo, from Manila, from Bamban Tarlac, babiyahe siya papuntang Manila. Hindi biro yung layo nun, no? Tapos, merong hindi magandang resulta na mangyayari, okay? Kasi dinala niya ron. Kunin natin yung parts, okay. Dinala kasi niya sa Manila para ipagawa nga doon sa binilan niya. Ngayon, ito naman yung lumabas. Ito naman, yan to. Itong part na to is, sabi nung binilan niya, nasira raw. Itong part na to. Okay? So, papalitan daw. Biruin mo, hindi naman normal na nasisira to actually. So, papalitan, china-charge siya ng 2,000. Okay? Ngayon, syempre, hindi biro yung 2,000, medyo mabigat din yun, di ba? I know, alam nyo yung gano'n, no? Yan, medyo mabigat para papalitan to. Okay? Ngayon, hindi pumayag si Tatay, umuwi na lang siya, kinuha niya yung unit niya, which is napaganda rin. Tapos, dumiretso siya sa amin dito sa Bulacan. Believe din ako kay Tatay, napaka-tiyaga rin naman, no? Pero yun nga lang, medyo galit siya nung pagdating dito kasi sabi niya gano'n, tinunod ko yung sinabi mo mapapahamak lang ako, sabi niya gano'n, no? Hindi ko na gano'n i-elaborate. In short, hindi sila nagkasundo ron, ngayon dito dinala sa akin. Okay? Ngayon, sa atin, pagkakita ko pa lang, na-check ko na kagad na mali yung pagkakadiagnose nung binila niya sa Manila. Siguro, hindi ko rin masisi yung tao, baka hindi pa ganun katindi experience niya sa airsoft, no? Kaya biglang nagko-conclude siya ng mga bagay-bagay na ganun. Okay? Ngayon, tingnan nyo to mga airsoft, try to notice this one. To. Makikita nyo to, safety pin, safety lock to ng mga Glock. Okay? Yan. Yan. Minsan, sa hindi nasang pagkakataon, biglang pumipitik yan pababa. Going to the trigger. Pumipitik. Pag yan nangyari yan, maglalak siya, hindi nyo na siya mapipindot.
Okay? Yan. Hindi defect na tinatawag yon. Talagang nandiyan kasi yan, features yan. So, possible talaga na kung hindi man in-access yan, pumitik lang yan. Due to recoil, due to dahil sa paggamit, dahil dun sa lakas ng pistol, sa kalog ng pistol, pwedeng pumitik talaga yan. Ngayon, i-unlock natin. Ayan, oh. Slide mo lang yan. Going front, ha. Yan. Okay. Yan, hindi kasi nasuggest na i-access nyo pa yan, ha. Ilalagay nyo sa safe. Pag na, kasi si Glock naman, normal naman talaga na may safe yung sa trigger niyan, eh. Kung mapapansin nyo yung trigger ni Glock, ayan, no. Dalawa, 'di ba? Merong nasa gitna, merong inner, merong outer. Yan. Kung ang pinipindot nyo kay Glock is tong gilid lang, ayan, no. Hindi nyo siya mapipindot, hindi siya puputok, ayan, oh, ayan. Oh, hindi siya puputok. Okay? Not unless na ipapasok nyo yung daliri nyo at ma-access nyo itong nasa gitna. Ayan, oh. Patigyan nyo, ha. Oh, yun. Okay? Ayan. I'm very sure na sasaya si tatay dito sa unit niya kasi nagawa siya ng hindi naman siya gumagastos, no? Ayan, ulit, ha. Ayan, makikita nyo. Ayan, kahit pindutin mo to, hindi mo siya mapipindot. Okay? Pero pag pumasok na yung daliri mo at napindot mo na yung nasa gitnang parte na yon, that's the time na puputok na yung unit. Yun, okay, no? Ngayon ito, nakakaawa naman si tatay, no? Grabe, from Bamban Tarlac, bumiyahe siya ng Manila. Tapos, from Manila, hindi sila nagkasundo, dinala niya rito sa atin sa Bulacan. Okay? So, ngayon, yan, okay na yung unit mo, tatay. Okay? Tatay Berting, wag masyadong mainit ang ulo, ha? Okay, na. Tignan natin kung puputok na mahusay. Wow. Lately, bakit ganito ang mga gas? Yan, okay na ngayon. Tingnan natin kung puputok na mahusay. Tingnan natin, guys, ha. Ayan na. Okay na. Okay. So, ito yung unit ng ating tatay Berting of Bamban, Pangasinan. Si tatay ay isa ng seniors, no, na yun nga, yung unit niya is suspected daw na may sira sa loob, pero nung nakita natin is ito, pumitik lang to. So, ngayon, ang gagawin natin dito is, meron kami kasing solusyon na ginagawa rito, which is, naglalagay kami ng ito. Winiwisikan namin ito. Ayan, okay, para hindi na siya gumalaw. Ano to? Glue gun, glue stick, no? Para ito, permanently, hindi na siya bumaba. Ayan. Ayan, okay, na, ayan, katulad niyan, meron tayong inilagay doon, hindi na pipitik yan. Ayan. Oh, 'di ba? Hindi na siya pipitik kasi meron na tayong inilagay doon. Yan yung inilalagay naming solusyon diyan na very effective naman. Okay? So ito. So, okay na yung unit ni tatay. Okay? Then next naman natin ito, yung may mga issue. Ito sa amin naman to binili, no? Sa amin to binili, ang problema is hindi raw naglaro raw sila sa bukid, no? So, ano ba ang meron sa bukid? Syempre, mga damo, mga lupa, no? Yung unit is nabagsak daw sa lupa. Tapos biglang sa lupa, sa bukid, no? Tapos biglang napansin daw niya ayaw nang mag open slide ng unit, no? So kanina medyo nilinis natin yung unit ng ka-airsoft natin kasi medyo madumi dahil nga nabagsak syempre sa lupa, maalikabok. So okay, ngayon ang problema nito is
ayaw mag-open slide. Okay? Yan. Oh. Wala namang bala, ayaw mag-open slide, di ba? Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito, syempre, nilinis natin. Huwag kayo matataranta pag ganon. Pag, ano, may problema, ayaw mag-open slide, huwag kayo matataranta. Ano ba yung responsible para mag-open slide yung mismong pistol natin? Number one na responsible dyan is, number one, the magazine. Ito kasi yung tumutulak, itong part na to, ito, pakita ko, yan. Itong part na to, yan, focus natin ha. Itong part na to, ito yung tumutulak dito sa slide stopper para mag-open slide siya. Siyempre, pag wala ng bala, sasagad na yan dyan, di ba? Yan. I-open slide niya na to. Ngayon, kay tatay, ayaw na matulak. Bakit? Kasi nga, nalaglag dun sa, siyempre, sa maalikabok na parte. So, possible na nagkaroon ng mga contaminants or mga foreign element na dito sa part na to. Diba? Possible yon. Tapos, hindi pa raw niya nadala yung silicone oil niya, which is talagang mangyayari yun, di ba? Yan. Kanina, nilinisan na natin to, pero ipapakita ko rin sa inyo, nalilinisan natin ulit, especially this part. Kasi baka merong mga maliliit na bagay na object, alikabok na nandyan, yan, na kailangang maalis. Okay? Yan. Kukuha lang tayo syempre ng pamunas. Kuha lang ako. Yan, okay. Ayan na, nalusaw na, oh. Okay, no? It is very important na itong part na to is mapanatili nyong malinis. Kasi, kung sakaling marumi to, itong part na to, ang tendency is pwedeng kumalang dito. Ayan, no? Ito yung responsible kasi sa pag-open slide. Ayan. Make sure na malinis yung part na yan, walang mga foreign element, walang mga dumi-dumi, walang mga residue ng bibis, yung mga puti-puti, no? Yan. Tapos, syempre, huwag niyong papabayaan na hindi malalagyan ng silicone oil. Yun ang pinaka number one sa lahat, yung silicone oil, di ba? Yan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, yung baril ninyo, huwag niyong hinahayaan ng gigitata kasi possible na hindi mag-work yung ibang mga features niya pag hindi niyo siya na-maintain ng mahusay, pag hindi niyo siya na-maintain ng maganda. Okay? Ngayon, lagyan natin ng dinegrease natin, nilinis na natin, nilagyan natin ng bagong set of lalagyan natin ng bagong set of silicone oil ng mga lubricant. Ayan. Okay, ayan, sige. Ayan, tingnan mo kung maluwang na, kung wala nang kumakalang. Kasi, mga ka-airsoft, no, konting dumi lang na mapunta dyan, konting dumi lang, konting alikabok, na solid na alikabok, na bato-batong maliliit, pwede nang hindi na siya mag-open bolt, eh. Okay, yan ngayon, medyo punasan natin, lagay na natin. Ayan, okay. Then, ito, syempre, bigyan natin muna. O, yan, okay. Then, syempre, i-wipe out mo. Punasan mo yung mga excess na oil para hindi pangit tignan yung unit, diba? Ngayon, tignan natin kung hindi na kung mag-open slide na ba or hindi pa rin, okay? Ayan. Ayan na. Okay na, di ba? Ayan na. Okay na mga ka-airsoft. Oh. Dali. Ubusan ng hangin. Ayan. Oh, ayan, di ba? Kanina, hindi na to pumipitik ng ganito.
hindi na siya pumipitik ng ganyan. Naka-permanently baba na lang siya ng ganito. Yun nga, possible na nangyari. Ayan o, makikita nyo ngayon. Ayan, ibababa ko to Ayan o. Bibitawan ko. Pumipitik siya Diba? Kanina, permanently, nakaganon na lang to. Nakababa na lang. Pero ngayon, ayan, pumipitik siya. Pataas. Ayan diba? Ibig sabihin, naglalaro na siya. Yung spring niya, naglalaro na. So, nagre-response na. Okay? Ngayon, pag pinutok mo yan, nag-open slide na siya. Diba? Dahil, na-detect niyang wala ng bala. Okay? Nag-open slide na. Isa pa. Diba? Yan. Okay, no? Yan, mga ka-airsoft, ganun lang. Basta, meron kayo napansin na kakaiba sa unit nyo, may nasira, huwag kayong matataranta. Siyempre, wag iinit ang ulo nyo agad, no? Kasi possible na meron lang kayong nagawang hindi tama. Dito, sa part na to, ano yung nagawang hindi tama rito is nalaglag sa mga alikabok, nalaglag sa mga lupa. So, possible talaga na pumasok yan sa mga kaloob-looban yung mga alikabok, yung mga lupa, di ba? Yan. Kaya wag masyadong mainit ang ulo. Tapos ito nga yung unit ni Tatay Bamban Pangasinan, ay Bamban Tarlac. So okay na. Yun nga lang ang sistema papalitan sana ng parts na hindi naman talaga yun ang sira. So sa atin, na-resolve natin. Wala kayong mga babayaran dito, no? Yung may-ari nito, si Tatay, na taga Bamban, Pangasinan, ito rin yung may-ari nito. Wala kayong babayaran kasi part yun ng lifetime warranty natin, no? Free lang yun. Wala kayong dapat isettle, wala kayong dapat bayaran. Okay? Yan, napakaganda nito mga unit na to. Alagaan nyo lang, gawitin nyo lang ng tama base dun sa ina-advise natin, base rin sa sinasabi ko na tamang paggamit, lalagyan ng silicone oil. Hindi kayo problema sa mga unit na to. Okay? Yun lang muna mga airsoft. God bless sa inyong lahat. Mamaya po, review and unbox po tayo ng mga unit ng ating mga ka-airsoft. Syempre, thank you!